Hey guys, welcome to my channel. So may nadaanan akong video and I think it's worth sharing, no? Maganda i-share sa inyo. So, may question kasi na paano malalaman kung matalino ang isang tao? Okay, so ito, kumuha sila ng grupo ng iba't ibang klaseng tao. Okay, so 1, 2, 6 sila lahat. Okay, magkakaiba sila ng lifestyle, magkaiba ng pinag-aralan, pero napaka outstanding kasi nung dalawang characters dito. Si Tyler, high school graduate lang siya. Sinasabi ko lang kasi lahat ng mga kasama niya merong degree sa college. Okay, nag-college. Okay, so si Tyler, high school graduate, and then after high school, pumasok siya sa Marines. Okay? So, yung isa namang character dito, napaka-arrogant, nakala mo siya na yung pinakamagaling. Kasi, meron daw siyang PhD in cancer and biology, something like that. And then, nagtatrabaho daw siya sa biotech company na nagpo-produce na ng COVID-19 testing kits. Kaya pala yung kaya basahin yung mga comments, no? Kaya pala yung mga test kits na yan, hindi raw, hindi maaasahan, hindi credible. Kasi ganito mga tao gumagawa. Anyway, share ko sa inyo, let me know what you think. I'm Tyler. I'm 21. I'm a high school graduate, and I work in the Marine Corps. Yan. So, pero hindi basta Marine Corps, meron siyang specialty. Hindi ko alam kung sa communication or sa tactics. Diba? Sandali. Tumatawag yung ko. Okay. Si Tyler. Maria, I'm 30 years old. Yan. I have my PhD in cancer biology and I work in a biotech industry. Yan. Feeling niya, ang galing-galing niya. Grad school, I went to University of South Carolina, and undergrad, I went to University of Florida. 1, 2, 3. So, yan yung pinaparank sila. Sabi nung nag-i-interview sa kanila, i-rank nyo yung mga kasama nyo, no? Yung 1 yung pinakamatalino, 6 yung pinaka hindi matalino. So, palagi nilang nilalagay sa number 6 si Tyler, no? Lahat sila may bias sila against Tyler. 4, 5, 6. 2, me, I don't know. Yan, explain niya naman bakit daw siya number 2. Kasi yung number 1 is yung Chinese na taga Harvard. Matalino naman talaga. Pero gusto niya siya yung pangalawang pinakamatalino. Ito yung reason niya kung bakit. PhD, cancer biology scientist. I work in a biotech company. We make COVID-19 testing kits, stuff like that. And then it has nothing to do with your background. I don't think you really have the highest EQ. Okay, nag-mention siya ng EQ. Pinag-uusapan dito, intelligence. Bakit niya minimension yung EQ? EQ is emotional quotient, no? Yung kung matatag ka emotionally, kung maayos yung coping mechanism mo, pag na-stress ka, pag nagkakaproblema ka, mga ganun. Bakit EQ? I don't understand. Ganun na ba siya kabobo? I don't know. Or meron siya sariling pamantayan ng kung ano yung matalino. Out of all of us, Tyler, he ranked last for me personally because the way he carries himself. He was ranking intelligence based on his point of view and not taking in other people's point of views and compiling results, but really just came down to his body language, his demeanor, the way he carried himself, the way he acted towards the group. Number 1 is Raymond. Okay, so eto na yung result ng IQ test, no? Number 1 yung Chinese. Matalino naman talaga. Harvard, student. 2 would be Kaylee. Number 3 will be Tyler. And number 4 would be Shada. Okay, kita nyo, si Tyler naging number 3. Yung number 2, so number 1 yung Chinese na Harvard graduate. Number 2 is programmer siya, computer programmer. Matalino naman talaga. Kaso ang sabi niya, na-expose na daw siya sa maraming beses sa mga IQ test. So baka daw humble din yung babae. Baka daw meron siya advantage. So kung pagbabasihan mo yon, dapat umangat pa yung ranking ni Tyler. Dapat number 2 si Tyler, di ba? Kasi may unfair advantage yung number 2. So ang nangyari diyan, yung itim na babae naman, si Shada, magiging number 4. Isa rin yan sa merong kayabangan, no? Sinasabi niya na nung lumabas na yung IQ test, minamalit niya rin si Tyler kasi pag napanood niyo yung buong video.
nung lumabas na yung IQ test, number 4 lang siya. Okay? So siguro pinagbatayan pa yung ibang factors, pati yung oras siguro ng pagsagot kung sino yung nakauna. Kasi parang tie lang talaga sila ni Tyler. Okay, anyway, yung sinasabi ko, itong Seda na to, nagyayabang din to kasi graduate daw siya ng Yale. No? So syempre, ano yan, Ivy League school. Kilalang school yan dito, university sa US. Ngayon, mas mataas pa si Tyler sa kanya. No? So, kita nyo kung sino yung mga nagmamataas, sila yung hinambol talaga ng result. And, mind you, nung lumabas na yung result ng IQ test, parang binabaliwala, ay, hindi naman daw reliable ang IQ test, ganyan. Marami daw, basta kinokontra nila yung IQ test. Pero, ano ba talaga ang batayan? Paano malalaman yung sino yung matalino, di ba? Number 5 is Sean and number 6 is Maria. Okay, so ito yung rating nila, yung ranking nila. Si Maria, yung nakapula, pinakakulelat, at ang baba pa ng IQ test niya, 112. Si Tyler is 131, na mas mataas pa yung bading na parang ang major is dance and culture, ganyan. Kung tinalo niya pa yung scientist na to, no? Na gumagawa ng COVID-19 testing kits. Talaga nakakaduda talaga yan, nakakaduda, no? Which is ironic, no? Palagi nila kasing nirarank si Tyler na na panghuli, number 6, yan to, number 6 sa ranking. Pero nung lumabas na yung IQ test, number 3 si Tyler. Okay. So, meron pang ni-research dyan, no? Yung Dunning-Kruger effect. No? I-research nyo na lang. Yung Dunning-Kruger effect, basically, hina-highlight daw yung, yung people with limited competence in a particular domain overestimate their abilities. So, basically, Dunning-Kruger effect, yung mga taong walang laman ng utak, yun yung mas maingay. Parang ganon. Okay? Parang ganon. And then, may mga kasabihan pa. Basahin, pag binasa nyo yung mga comments, maaliw kayo eh. Na pwede ka daw talaga na mataas ang pinag-aralan mo, but you're still an idiot. So, kaya ako to na-intriga ako dito sa kwento nito. Panoorin nyo rin yung whole video niya, no? Kaya ako na-intriga kasi, di ba, matagal na ako nagwa-wonder, bakit may mga tao mataas pinag-aralan, doktor, nurses, pero parang napakabobo, napakatanga, hindi gumagamit ng common sense. Kahit andyan na sa harapan nila yung ebidensya, hindi nakikita. No? Hindi nila ginagamit yung pinag-aralan nila. Di ba? This explains a lot. Yung ganitong experiment na to. No? Pwede ka talagang makakuha ng degree. Kasi yung iba daw na may mistake yung education natin for intelligence. No, yung education natin, it just means na naipasa natin yung mga requirements na required para dun sa kurso na kailangan natin. Naipasa natin. 'Di ba? But that doesn't mean we're smart. We're intelligent. So, eto na siguro yung makakasagot din sa mga tanong nyo, no? Kung may makilala kayo na, ba't ito, mataas ang pinag-aralan pero napakatanga? Well, this explains it. So, I'll attach the link of the video. Panoorin nyo rin yung full video. Hopefully guys, mag-enjoy kayo sa video na to and may makuha din kayo katulad ko. Kasi, everyday may nakakasalumuha tayong mga ganitong tao. So, with that, tatapusin ko na tong vlog na to. Thanks for watching. Bye!